Nanguna sa listahan ng magsisipagtapos sa Philippine Military Academy ngayong taon ang anak ng isang magsasaka mula sa Albay. Hindi naman kasamang gagraduate si Aldrin Jeff Cudia dahil sa umano'y paglabag nito sa Honor Code ng PMA. Live mula sa Baguio City, makibalita tayo kay Charis Victorio ng GMA Dagupan. Charis? Maki, inilabas na ng pamunuan ng Philippine Military Academy ang pinal na desisyon kaugnay nga dito kay kadeteng siya Aldrin Jeff Cudia na nanindigan ng PMA na hindi makakasamang magmamarcha si Cudia ngayong Marso. Iniharap na sa media mga kadeteng pasok sa top 10 at ang listahan ng mga magsisipagtapos ngayong taon. Bawat isa may kanya-kanyang plano na matapos ang kanilang graduation. Top 1 ang anak ng isang magsasaka mula sa Daraga Albay na si Cadet First Class George Leona. Hindi naging hadlang ang kahirapan para manguna si Leona. Ginawa umano nyo ang lahat para magtagumpay. Nasa top 2 ang nag-iisang babaeng napabilang sa honor rolls na si Cadet First Class Liza Dango mula sa Cagayan de Oro City. Nais daw niya maging inspirasyon sa ibang babae na pumasok sa PMA. Pumangatlo sa listahan si Cadet First Class Billy Codiam ng Tanunan, Kalinga. Bagamat masayang araw ang pag-anunsyo ng top 10, hindi pa rin naman umano maiwasang malungkot ng mga kadete ng Class C Club Diwa dahil sa nangyari kay Cadet First Class Aldrin Jeff Cudia. Si Cudia dapat ang top 3 sa listahan pero nanindigan ng PMA na alisin na si Cudia sa listahan ng mga magsisipagtapos sa linggo. Ayon sa pamunuan ng PMA, binigyan nila ng palugit si Cudia para umapila at maghain ng mga ebidensyang magpapatunay na hindi siya nagsinungaling. Pero wala raw na ibigay si Cudia sa ngayon. Pinal na raw ang desisyon ng Cadet Review and Appeals Board ng PMA na hindi makakasama si Cudia sa mga magmamarcha. Will no longer be joining the graduating class. Kumbaga sa Tagalog, discharge from the service. Parang ganon, separated from the service. Na this is not the end all. In fact, yung mga units na yung mga subjects na, it can be accredited. It can be credited in other universities. In fact, the commandant and the other officers volunteered. They volunteered to help him mamili siya ng school niya. Maki, ngayong darating na linggo sa March 16 ang PMA graduation at naimbitahan bilang panauhing pandangal si Pangulong Benigno Aquino III. Maki? Charis, hindi ba't sinabi nila na hanggang March 19 daw yung ibinigay kay Cudia para umapela? So anong nangyari doon? Binasura na nila? Tama ka dyan, Maki. Binasura na nga ng pamunuan ng PMA ang apela ni Aldrin Jeff Cudia, ni Cadet First Class Aldrin Cudia. Ang apela niya kasi, nagsagawa siya ng motion na bigyan sana siya ng 15 days hanggang March 19 para umapela. Pero ayon sa pamunuan ng PMA, pinal na ang kanilang desisyon at hindi na bibigyan ng pagkakataon si Cudia na mag-apela at makapaghain ng mga ebidensya. Pero Charis, wala pa namang March 19. So hindi nila tinapos yung process. Oo, hindi na nga tinapos sa Maki yung etong motion na gusto ni Cudia at sabi nga nila yung decision ng PMA inihatid na nila or ibinigay na nila sa headquarters. So Charis, anong balita ninyo kung hindi nyo nakausap si Cudia? May balita ba kayong galing kunyari sa mga kaibigan niya or kabatch niya? Ano nang balak niya ngayon dahil na-discharge siya ng ganito? Maki, kanina nakausap natin sa telepono ang tatay ni Cudia at gusto sana nila magbigay ng interview pero sinabihan sila ng kanilang mga abogado na wag muna magbigay dahil pupunta muna raw sila sa Commission on Human Rights para sa kanilang apela. Okay, maraming salamat, Charis Victorio.